tayo sa ating mensahe ngayong umagang ito. Ayan. So, nalalapit na rin po mga kapatid ang ating ika-6 na taon bilang mission dito po sa lugar ng Tagaytay. So, tayo po ay magse-celebrate ng ating 6th year foundation celebration. At the same time, that will be also our Thanksgiving celebration. Kailan yun, Pastor? Last Sunday ng May. Yun pong ating celebration. No? Celebrate natin ang katapatan at kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. So, handa na po ba tayo? Okay, buksan po natin mga kapatid ng ating mga Biblia. Ayan, no? Buksan po natin ating mga Biblia. And sa Matthew, tama ba? Matthew 9, verse 36 and 37. Matthew chapter 9, verses 36 to 37. Tandaan niyo po yan ng inyong mga kamay. At Matthew 28, verse 18 to 20. Okay, say amen kung nakita na po. No? Matthew chapter 9, verses 36 to 37. Matthew chapter 9, verse 36 to 37. At nakita na. Tapos po, tandaan po natin sumunod. Matthew 28, verses 18 to 20. Okay, basahin po natin. Matthew chapter 9, verse 36 to 37. Say amen kung nakita na po. Okay. Matthew chapter 9, verse 36 to 37. Okay, basahin po natin. Okay. Kita niyo na po, mga kapatid? Okay, Matthew 9, verse 36 to 37. Asama na natin yung 38. Okay, 36, ready, go. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. 37. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. 38. Pray therefore that the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Okay, buksan natin yung Matthew 28, verses 18 to 20. Matthew 28, verses 18 to 20. Basahin natin sabay-sabay. Okay, say amen kung nakita na. Okay, basahin, sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, pagpalain ng Panginoon kanyang mga salita. So, ang title po ng ating message this morning, The Harvest o ang Anhin. Okay? So, medyo okay. So, yun po mga kapatid, no, ang anihin. Ayan. So, ang topic natin sa umagang ito, yung po, ang anihin, bakit natin kailangan humayo at magdala ng kaluluwa kay Kristo. So, why we should go and win souls? Bakit nga ba? No? Bakit nga ba tayo dapat humayo at magdala ng mga kaluluwa kay Kristo? Okay. Ang sabi diyan mga kapatid, unang-una, ito po ay utos sa atin ng Diyos. It is a command. Okay? Ito po ay utos sa atin ng Diyos, utos ng ating Panginoon. Okay? So, basahin natin Acts chapter 1 verse 8.
Acts chapter 1 verse 8. Okay, pag ayaw na, sige. Yaman na. Okay, Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8. Atin po itong basahin mga kapatid ng sabay-sabay. Acts chapter 1 verse 8. Okay, ano pong sabi ng Biblia dyan? No? Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Sabi niya sa wikang Tagalog mga kapatid, at kayo ay tatanggap ng kapangyarihan pagkatapos ang banal na Espiritu ay lumukob sa inyo. At kayo ay mga magiging saksi para sa akin mula sa Jerusalem o sabay sa Jerusalem, sa lahat ng Judea, sa Samaria, at hanggang dun sa dulo ng daigdig. So mga kapatid, ito po'y sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo bago siya umakyat sa langit, di ba? At later on, sila po'y naging apostles, at ang trabaho po nila mga kapatid ay ibahagi ang Ebanghelyo. No, sa Samaria, sabi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at hanggang dun sa katapusan ng daigdig, sa dulo ng daigdig. So mga kapatid, ito po'y utos ng Diyos kanino? Ang paghayo. Makinig, Yohan. Ang paghayo, mga kapatid, ay inutos ng Diyos sa ating lahat. Sa kanyang simbahan. Makinig po, makinig. No? Hindi lamang ito inutos ng Diyos sa pastor, sa ilang miyembro ng simbahan, kundi sa ating lahat. Kaya mga kapatid, dapat po nating maunawaan na ang paghayo ay tungkulin ng bawat simbahan. Kaya dapat makiisa po tayo. Amen? Nanay ka, tatay ka, kabataan ka, abay dapat tayo po'y makiisa. Sapagkat ito po ay utos ng ating Panginoon. Gaya ng sinabi diyan, di ba? Why we should win souls, sabi diyan, it is a command. Ito po ay utos sa atin ng ating Panginoon. Pangalawa, no? Okay. O sino-sinong mga taong dapat nating abutin? Mayaman. Hindi dapat tayo matakot. May mga kaluluwa rin po yan. Okay, siguro, ganito ko na lang. No? Iharap ko na lang sa inyo. Ayaw ko rin, no? Iharap ko na lang yung laptop sa inyo. Sige, ayos mo. Okay lang ba yan? Sino-sino dapat mga kapatid ang dapat nating abutin? O mga tao, mga kapatid, regardless kung anong kanilang mga iayos mo. Sige, kapatan mo ako. Gitna mo itong dalawa, laptop sa kanan ako. Pumili daw ko si Jay. Iayos ko sulat mo. Etong gitna mo. Okay. So mga kapatid, sabi ng ating panong, kayo ay tatanggap ng kapangyarihan. No? Galing sa banal na Espiritu. Mga kapatid, lahat po tayo tinahanan ng banal na Espiritu. Amen? At ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu, mula noon hanggang ngayon ay parehas lang, hindi po nababawasan. At bilang simbahan, sabi ng ating panong, tayo po ay dapat humayo. At sino po ang ating aabutin? Mga kapatid, regardless kung anong status sa buhay, may kaya, ano pa pastor? May kaya, may mga kaluluwa yan. Pero mga kapatid, nakakalungkot, sabi ng Bible, alam niyo po ba merong isang taong napakayaman lumapit kay Jesus? Anong sinabi niya? Panginoon, gusto kong sumunod sa iyo. Anong dapat kong gawin? Sabi ng Panginoon, eto, yung batas si Moses, lahat nabanggit ng Panginoon. Sabi ng lalaki, Panginoon, lahat po yan ay nagawa ko na. Sige, kita to. Okay.
medyo inong zoom mo para kami lang yung kita halos, hindi yung patulungan. Okay. So mga kapatid, sabi ng lalaki, lahat po Panginoon nagawa ko na, naobserbahan ko na. Anong sinabi ni Jesus? Yung kayamanan mo, ibenta mo at ibigay mo sa mahihirap. Ayun na. Natigilan na yung mayamang tao. Hindi niya kayang gawin. Kaya nung ginawa niya, umalis siya kasi hindi niya kayang ibigay yung kanyang, ibahagi yung kanyang malaking pera o malaking kayamanan sa mga nangangailangan. Hindi niya kaya. Anong sabi ni Jesus? Mas madali pa ang camel, makapasok sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, yun ang possible na maging hadlang sa mga taong may kaya ang kayamanan. Maaaring mga kapatid, hindi nila kayang maibigay yan sa ating Panginoon. Kasi akala nila, pag ang kayamanan binigay mo sa gawain ng sa Panginoon, mawawalan sila. Mali. Anong sabi ng Panginoon? Give, and it shall be given unto you. Amen? Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Si Mr. Colgate, mga kapatid, at hindi siya magbigay, nawalan ba siya? Hanggang ngayon, kilala pa rin ang pangalan niya. More than 200 years na ata siyang patay na. O 100 plus. Pero yung pangalan niya, kilala pa rin. Ito yung may-ari ng building dito, dyan sa Olivares. Kung may nakalagay, in God we trust. O Cityland. Cristiano may-ari niya. Mga kapatid, hindi po totoo na pag nagbigay ka sa Panginoon, mawawalan ka. Yung babaeng palo, na meron siyang 2 kusing na lang, yun na lang ang kayamanan niya, binigay niya lahat. Ano sabi ng Panginoon? Pinagpala ang babaeng yan. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya pag tayo po nagbigay sa Panginoon, hindi ka mawawalan, magkakaroon ka pa. Ang sabi pa nga ng Panginoon, for God loveth the cheerful giver. Sinong iniibig ng Diyos? Yung madamot? Hindi. Yung mayamang madamot? Hindi. Ang iniibig ng Diyos silang mga masaya at generous magbigay sa gawain ng Panginoon. Tandaan mo to, yung bunga ng bungang puno, nakakita na kayo ng bunga ng puno nagbubunga ng nagbubunga, pitasan mo, naubusan ba siya ng bunga? Hindi. Lalo siya magbubunga. Pero mga kapatid, yung mga taong kuripot, o sabihin natin kung meron mga Kristiyanong kuripot, ay hindi tayo pagpapalain ng Diyos pag ganun ang ating attitude. Nakuha po? So mga kapatid, mga taong may kaya, kailangan nating abutin. Artista man o hindi, kailangan nating abutin. Ano pa, Pastor? Mga taong mahihirap. May kaluluwa rin po yan. Nakuha niyo mga kapatid, may kaluluwa rin po sila. Nakapag-aral yan o hindi, mga kapatid, may kaluluwa sila. Naalala ko yung isa nating kaibigang pastor. Siya po'y disabled na. Palibasa, hindi nga siya makahayo kasi naka-wheelchair siya. Alam mo, ginagawa niya, mga kapatid, nagpapadala siya ng trucks, sinasama sa basura. Bundle ng trucks, pero binalot naman ng maayos. Sinasama sa basura kasi itatapon sa Smoky Mountain. Eh ano ba yung mga nasa Smoky Mountain? Iba mga nagbabasura, yung gabundok ng mga basura yon. Eh, alam mo ng mga basurero, mangangal ka yan, isa-isa bubuksan yan, di ba? So mga kapatid, yun yung paraan niya eh. Hindi siya makahayo kasi naka-wheelchair siya eh. Pero, abay, biyaya ng Panginoon, may mga naabot sa ganung sa ministry na meron siya, mga kapatid. Kahit po sa ibang bansa. Ano pa, Pastor? Mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala. Babae man o lalaki. Okay, pangalawa, ito yung utos ng Diyos. Bakit tayo dapat humayo? Pangalawa, bakit tayo humayo? Bilang mga sundalo ni Kristo, mga kapatid, sabi dito, it is our duty. Pwede ba natin basahin? Pangalawa, it is our duty. Tungkulin po ng bawat Kristiyano ang paghayo. Tungkulin ng bawat Kristiyano. Kabataan ka mang Kristiyano, abutin mo ang kaklase mo para kay Kristo. Amen? Sa mga kapatiran natin na online. No?
Kung ikaw ay mananampalataya, tatay at nanay, abutin ang kapwa mo mga magulang sa Panginoon. So sabi rito, ito po yung tungkulin natin, ang sundalo. Laging handa yan. Sa sundalo, bawal ang tutulog-tulog. Diba? Abay, nalusog na pala kayo ng kalaban, tutulog-tulog kayo. O diba, sa training, hindi pwedeng mahiwalay sa iyo yung baril eh. Diba, ano bang baril natin? Ang Bible, mga kapatid. Abay, dapat lagi tayong handa. So sabi rito, ang paghayo, ito po ay ating tungkulin. Ayan. O sabi rito sa nakasulat, we tried to warn you, but you said, don't judge me. May mga ganong tao eh. May nakaharap na ako ng ganyan, maraming beses na. Abay, bahagi naman ng salita ng Diyos. Inuhusgahan mo naman ako eh. Hindi. Mahal ka ng Diyos. Amen? Ibinabahagi lang namin ang pag-ibig ng Diyos ay na dapat mong malamang makasalanan ka at dahil dyan, ang kaparusahan niyan, impyerno. Kailangan mo si Kristo. Ay, yung iba nakakalungkot. Meron naman akong reliyon. Hindi naman ako kasing sama, gaya ng iba. Religyoso naman ako eh. Mga kapatid, hindi po mga sapat na dahilan yun para ang tao ay pumasok sa kaharian ng Diyos. Matindi nga yung lalaki kanina. Lahat po ng utos ni Moses, nagawa ko na. Pero hindi niya alam kung paano. Kaya mga kapatid, ang trabaho po natin, bigyang babala ang mga taong wala pa kay Kristo na may impyerno. Naghihintay sa mga taong hindi lumapit sa Diyos, nagsisi, tinanggihan si Jesus, hindi sumampalataya, hindi siya tinanggap sa kanilang buhay. Mga kapatid, yun yung ating trabaho. Ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. Kaya po tayo nagsisikap. Okay. Matthew 4:19, anong sabi dyan? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. And he said unto them, Follow me, and I will make you believe. pwede mo nating nakasahan, ready, go. And he said unto them, Follow me, and I will make you believe. ayan. Yan ang utos sa atin ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, sumunod kayo sa akin. Makinig po. At gagawin ko kayong mga mangingisda ng tao. Mamalakaya ng tao. So mga kapatid, nais ng Diyos, abay sumunod tayo sa Kanya. Amen? Abay kung tayo Kristiyano na ngayon, abay hindi dapat matigas ang ating ulot, pasaway tayo sa Diyos. Kung sinabi ng Diyos, sumama ka, sumunod ka sa akin, abay susunod ka. Di ba sa John chapter 10, anong sabi ron? My sheep, hear my voice. Abay kung tupa ka ng Diyos, susunod ka. Yung kambing hindi susunod dyan, hindi yan tupa eh. Matigas ang ulo ng kambing at nanunuwag yan. Pero kung tupa ka ng Diyos, mga kapatid, susunod ka, kabataan ka man o may edad ka. Sabi diyan, nakikinig sa aking mga salita sa John 10:27, 28, kilala ko sila, nakikinig sila sa aking mga salita, at sabi ron sila'y sumusunod sa akin. So kung ikaw ay Kristiyano, mga kapatid, tandaan mo ito, gawain natin at tungkulin natin humayo, sumunod kay Kristo. Lahat tayo, wala pong exempted. Okay, next. Pangatlo, why we should win souls. Bakit tayo kailangang humayo? Pangatlo, it is our debt. It is our debt. Pag sinabi natin debt, utang. Meron tayong mga pagkakautang sa mga taong hindi pa ligtas. Pastor, anong utang? Hindi naman ako nangutang ng pera dyan eh. Wala naman akong kinuwang bagay sa kanya eh. Mga kapatid, yung utang na ito na tinutukoy walang iba, kundi ipagkait mo ang ebanghelyo sa mga taong wala pa kay Kristo. Isipin mo to mga kapatid, imagine mo na lang, mahal mo sa buhay. Mahal mo sa buhay, hindi mo nabahaginan ng salita ng Diyos. Makinig po. Teka, palit kayo ni ano. Palit kayo ni... Hindi mo kita. Joy, palit kayo ni Yuen. Ayan. Gulo naman. Kita niyo pa rin. Okay. So ikaw kaya, mailagay ka sa gitna ng apoy, ano kayang pakiramdam? Yun na nga lang, matalsikan ka na lang ng bumubulong mantika, di ba?
Masakit na eh. Yung pa kaya mga kapatid, ilagay ka sa gitna ng apoy, mga putik na nagbabagat, mga lusaw na bato. Eh grabe siguro ang hiyaw mo dyan. Ang masaklap nito mga kapatid ito, yung hiyaw mo, yung sakit mo, pang walang hanggan. Pang walang hanggan. Diba yung ano nga lang, paanohan ka na lang ng tubig na mainit, di ba? Ay, grabe, isigaw mo ha. Eh, isipin mo, hindi ka mamatay-matay, pero ramdam mo lahat ng sakit, di ba? Mga kapatid, mararanasan niya ng mga taong wala pa kay Kristo. Mga kapatid, imagine mo ito. Imagine mo na lang mahal mo sa buhay, pinakamamahal mo mahal mo sa buhay. Hindi mo na bahaginan ng salita ng Diyos. Kaklase mo, best friend mo, ilang taong ka ng Kristyano, na para bang pinagkait mo sa kanya ang gospel. May tracks yan. May mga talata dyan sa Bible. Maraming pagkakataon mga kapatid na binigyan ka ng Diyos ng tsansa ng Ebanghelyo ibahagi sa kanila. Pero mga kapatid, hindi mo ginawa. May utang ka sa kanya. May utang tayo. Sa lahat ng hindi paligtas, makinig po, tayong lahat ay may utang. May utang po tayo lahat. Okay, anong sabi sa Romans 1:14? Basahin natin sabay-sabay. O makinig, lakasan po natin. Kung kayo po may mga bibig, basahin po natin ng malakas. Okay? Basahin po muna at kayo. Sabi dyan sa Romans 1:14, I am a debtor. I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Okay nga po, basahin natin sabay-sabay. Basahin niyo pong sabay-sabay. Ready, go! I am a debtor, both the Greeks and to the barbarians. Ay, Both parang isa-isa na lang. Ba't nagpula? Sabay-sabay po tayo. Ready, go! I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Hindi nyo kita? Kita ko. Hindi ba kasi nearsighted? Okay. So sabi niya mga kapatid, ako ay may pagkakautang sa mga Griego, sa mga barbaro, ganon din sa mga pantas at hindi pantas. Anong utang ni Pablo? Pera? Hindi po mga kapatid. Ang utang ditong tinutukoy niya ang Ebanghelyo. Hello? Mga kapatid, hello. Kaya nung nakaraang linggo, punta ako ng Manila. Nakukonsensya ako eh. Nakatayo ko ng bus, ang biyahe, 2 oras. Anong gagawin ko rito sa bus? Sasakay lang ako. Tinignan ko yung mga mukha ng pasahero, nakakaawa. Yung iba, tingnan mo yung mga mukha, parang lugmok. Alam mo, nalugi. Yung ibang mukha, parang bang bigat na bigat sa problema. Alam niyo mga kapatid, hindi ko maatim. Kumbaga, pinipigilan ako ng laman ko, wag na. Nakatayo ka sa bus, nakakapagod, 2 oras kang nakatayo. Hayaan mo na. Pero mga kapatid, sabi ng banal na spirito, maahawa ka. Maahawa ka sa kanila. Ibahagi mong salita ng Diyos. May utang ka. O ikaw kayong sabihin, may utang ka sa akin, CJ. Anong pakiramdam mo? Ay, nga pala. Kaya eh. Nahiya ka eh. Uy, tagal-tagal mo na, bira. Kung sabihin magkaibigan tayo, giningitian mo lang ako. Mga kapatid, pag may pagkakautang tayo, anong dapat natin gawin? Di ba? O sabi ng Apostol Pablo rito, ako ay may pagkakautang sa mga Griego, barbaro, sa mga matatalino at kahit sa mga hindi matatalino. Mga kapatid, tandaan natin ito. May pagkakautang ka sa mahal mo sa buhay. Ang hindi ibahagi ang Ebanghelyo sa kanila. O mga estudyante, may pagkakautang ka sa teacher mo. May pagkakautang ka sa mga kaklase mo. May pagkakautang tayong lahat sa mga taong wala pa kay Kristo, sa mga hindi paligtas. Imagine mo yung mga kapatid, may pagkakautang ka. Abay, kung ikaw nga inutangan, anong hahanapin mo may utang sa'yo, di ba?
Okay, kung tumagal, sana naman magbayad siya. Diba? Hindi niya alam yung pinahiram ko sa kanya, kailangan ko yun. Pero dahil nangusap siya, at dahil sa mahal ko siya, pinahiram ko siya. How I pray, ibalik niya. Nakuha niyo mga kapatid, ay pambihira mga kapatid, how much more ito? Oh. Ano kayang sigaw? Makinig po. Ano kayang sigaw ng mahal mo sa buhay na hindi natin naabot ng Ebanghelyo? Ano kayang sigaw ng kasama mo sa office? Kasama mo sa trabaho? Ano kayang sigaw nila? Sa gitna ng impyerno, lumalagablab na apoy, mga putik na nagbabaga, na animoy tubig na lusaw. Ano kayang sigaw ng mga kaibigan mo na hindi natin nabahaginan ng salita ng Diyos? Mga kapatid, yun po ang trabaho natin. Utos yun ng Diyos. Tungkulin natin to, mga kapatid, may pagkakautang tayo sa mga taong wala pa kay Kristo. Nararamdaman niyo ba yung gravity, yung bigat ng ating responsibilidad sa mga taong wala pa kay Kristo? Ang apat, hanggang dito lang siguro tayo. Ang apat, mga kapatid, hindi lang ito utos ng Diyos. Hindi lang ito tungkulin mo. Hindi lang ito duty mo. Hindi lang ito trabaho natin. Pangatlo, mga kapatid, may pagkakautang tayo. Pangapat, hello, it is our responsibility bilang simbahan ni Kristo. Nakuha po. Pag hindi tayo hahayo, makinig pong maigi mga kapatid, kapag hindi tayo mag-evangelize, pag hindi tayo mag-disciple mga kapatid, abay mamamatay tayo bilang simbahan. Mamamatay tayo. Kaya mga kapatid, ang simbahan hindi dapat tumigil sa mga paghayo. May pagkakataon hindi tayo sama-sama. Minsan iba-ibang lugar tayo, pero dapat tumahayo ka. Amen? Dapat nagbabahagi ka ng salita ng Diyos. Mahayo tayo. At dapat, maganda rin naman tingnan, humayo tayo ng sama-sama. Nakuha po mga kapatid, humayo tayo ng sama-sama. So, yun po ay ating responsibilidad, pang-apat. Basahin natin ito, Ecclesiastes 3:17-18. Maliliit lang, ako na lang magbabasa. Sabi diyan, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word at my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou shalt givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wickedness, or wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require in thine hand. Mga kapatid, ito po yung sinabi ng paano kay Prophet Ezekiel. Ikaw na anak ng tao. Sabi diyan, no? Kapag sinabi mo, sinabi ng Diyos, ikaw tiyakang mamamatay sa taong makasalanang yan, at hindi mo siya binigyan ng babala, hindi mo siya kinausap, makinig. Sabi yan ng Panginoon, mula sa kanyang likong daan, upang siya'y maligtas, may salbang kanyang buhay, ang taong makasalanang yan ay mamamatay sa kanyang kasalanan, subalit ang kanyang dugo ay aking hingiin sa iyo. Naintindihan niyo ba yun mga kapatid? Yung mga tao na hindi natin nababahaginan ng salita ng Diyos, kanino hahanapin ng Diyos ang kanilang dugo? Sa atin. Hello. Mga kapatid, sa iyo. Mga kapatid, listen. Ngayon ko na-realize ang kahalagahan ng insurance. Dapat bukas ang ating mga mata ron. Ngayon ko rin na-realize ang kahalagahan ng mga St. Peter.
Ngayon po rin nakahalagahan, pangit sa kanila. Pero marami namang iba. Oo. Kasi may sentida din ako. Napatarasas ko, pasensya na. Marami namang ibang insurances company. Okay. Siguro depende rin, sir. Meron din namang maganda kasi. Okay, ito yan ha. Ngayon po rin nakahalagahan na dapat may ipon ka. Tingnan mo ha. Ito yan. Paano pag biglaan, nagkasakit ka, wala kang ipon, saan ka kukuha? Di ba ang hirap? Tama, mga kapatid? O kung sakasakali, dumating sa'yo, kumatok sa'yo yung kamatayan. Pastor, Kristyano naman ako, sa langit tayo pumunta. Okay, fine. Salamat. Praise God. Mananampalataya tayo. Sa langit tayo pupunta. Pero yung iiwanan mo, saan kukuha ng panlibing sa'yo? Magi tayong practical. Kaya sabi ko, dapat pala, no? Ay, grabe, sir. Excuse me, ahente ko ng Manila Memorial, St. Peter Life Link, tapos Providence, tapos yung Heavenly Garden. Ahente po ako. Kasi naghahanda tayo sa May. Meron tayong Thanksgiving, gusto ko yung magbigay. Mga kapatid, pag-pray nyo na si Pastor, maraming makausap at maraming maging kliyente. So mga kapatid, isipin mo, yung lupang kapiraso, na 1 meter by 1.5, yung sa lang, balarag mo ng ataol. Pinakamura sa Providence, 53 o 58,000. Providence. Maliit lang yun. Sa Manila Memorial, 83. Yung sinabi mo magano? O 250. Saan? Hello? Pabili na sasakyan yun. Totoo yun, kasi na nasasakyan natin. Isipin mo, hihigaan mo lang kapiraso. Hindi ba pwedeng sa bakod mo na lang? Doon ka na lang ilibing? Ay, hindi. Mga kapatid, kailangan paghandaan. Boy, praise God, dahil merong, yung iba naman, buhay pa silang magkakapatid. Naghahanda na. Hindi naman para may mamatay sa kanila, hindi. Mga kapatid, ano po yun? Wise investment po yun. Ako nga, tanongin mo, Pastor, pag namatay ka, wala pa. Hindi ko alam kung saan ako nililiping eh. Wala pa eh. Pero meron akong lifelink, meron akong St. Peter. Tapos, totoo eh, meron ganon. Oo. Paano kung ang mga kamag-anak mo wala rin? Di ba? Mga kapatid, ito po yan. Sabi rito, ikaw na anak ng tao, may pagkakataon kang bahaginan. Nakikinig po kayo. May pagkakataon kang bahaginan yung taong makasalanan na siya'y mapapahamak sa impyerno pero hindi mo ginawa. Ano sabi ng Panginoon? Yung taong yan mamamatay sa kanyang kasalanan, subalit ang kanyang dugo ay hihingin ko sa iyo. Mga kapatid, tungkulin po natin yung responsibilidad natin. Meron tayong pagkakautang sa mga taong wala pa kay Kristo. Mga kapatid, as you have the opportunity, let us share the gospel to them. Ako po, sa mga kaklase nyo, magbabakasyon na naman, sa 24. Sige, simula nung pumasok kayo, ilan sa kaklase mong nabahaginan mo na ng salita ng Diyos? Hello? O sa kumpanyang meron ka, ilang taong ka na dyan? Isa alin? 10 years. O ilan na sa mga ka-office mate mo na bahaginan mo ng salita ng Diyos? Sa customer mo, mga tumatangkilik ng serbisyo mo o produkto mo, ilan na sa kanila, o sabihin natin sa mahal mo sa buhay, ilan na sa mga mahal natin sa buhay ang nabahaginan mo ng salita ng Diyos? Mga kapatid, ilan na? At ilan na kaya sa kanilang ligtas na at nakakilala kay Kristo? Mga kapatid, listen. Ang sabi ng Panginoon, ang taong yan ay mamamatay, subalit ang kanilang dugo ay hingin ko sa iyo. Mabigat yun, mga kapatid. Ang bigat mo. Meron tayong tungkulin. Hello? May tungkulin tayo. Hindi lang mabuhay ka, mabuhay ng pamilya mo, magtrabaho. Hindi lang yung tungkulin natin. Dito lang po yan sa mundo. Pagkatapos ng mas mahabang buhay, mga kapatid, ng ating pupuntahan. Walang katapos ang buhay.
At kawawa yung mga taong wala pa kay Kristo. Walang katapusang buhay, pero punong-puno ng pasakit at hirap sa impyerno. Imagine mo mga kapatid yung bigat. Diba? Your beautiful career, possessions, power, good job, with high salary, and riches don't help you on the day of judgment. Hindi makakatulong. Graduate ka ng Harvard University. Wala ka namang Kristo pag namatay ka sa buhay mo. Napakayaman mo pero wala ka namang Diyos, tunay na Diyos sa buhay mo. Yung tunay na Diyos. Wala ka namang tunay na relasyon sa Diyos. Kilala ka sa mundong ito, nagikanta niya, pero wala ka namang tunay na pagkakilala at malalim na relasyon sa Diyos, walang may tutulong yan sa iyo. Mag-itabong ka na sa impyerno. At sa langit, kung tayo man ipupunta ron, ganun na. Hindi natin ipagmamalaki, Panginoon, ako'y doktor. Paano ako ay abogado? Paano ako ay banker? Ako'y manager? Hindi. Meron ka bang Kristo sa buhay mo? Anak ba kita? Mga kapatid, yung bigat ng mga taong wala pa sa Panginoon. Meron pa pang 5. Why we should win souls? Bakit tayo kailangang humayo? Ang 5, it is a calling. Tayo po ay tinawag ng Diyos sa paglilingkod na ito. Highest calling, ang paglingkuran ang ating Panginoon. Basahin natin yung talata. Okay, basahin natin ito. 2 Corinthians 5:20. Ready, go. Now then, we are ambassadors for Christ through God. Through God did beseech you. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead. Be ye reconciled to God. Mga kapatid, ambassador tayo ni Kristo. Mga ambassador tayo ni Kristo. Pag sinabing ambassador ng Pilipinas sa USA, pinadala ka ng Pilipinas sa ibang bansa bilang representative. Nakuha? Listen, tayo po, nilagay rito sa mundong ito bilang mga ambassador ni Kristo. Dali natin ang napakabuting ebanghelyo ng Diyos, ang kaligtasan, sa mga taong wala pa kay Kristo. Hello? Mga kapatid, alam mo bilang embahador, mga kapatid, mabigat ang tungkulin mo. Isipin mo yung buong bansa mo, dala-dala mo. Kung may mga problema yung mga kababayan mo sa ibang bansa, ikaw ang haharap. Napakabigat ng trabaho natin, tungkulin mo. Mga kapatid, listen, tayo po bilang mga mananampalataya, tungkulin po natin, dalhin ang ebanghelyo sa mga taong wala pa kay Kristo. Mga kapatid, naunawaan niyo po ba? Naunawaan niyo po ba? Salamat kung naunawaan niyo. Pagbatiin natin ang tao kay Kristo. Dali natin ang mga taong naligaw, mga kaaway ng Diyos at Diyos, Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo. Dali natin sila. Meron pang 6. Why we should win souls? Mga kapatid, there is a need. Mga kapatid, dati ang insurance, akala ko, wala lang. Pero need ang insurance. Yung healthcare, pag nagkasakit ka, paano na pang check up mo? Buti dito kung may libre. Dito nako, walang libre dito sa Tagaytay. Check up, 500, tama ba? O 600, kala ko check up, may libre dito. Nung pumila ako, walang libre. Kahit 50% discount, 600, 300, wala po eh. Sabi ko, buti pa ron sa doktor namin sa Dasma. Check up mo, pag buntis ka, magkano kila doktora ba kunya ka? 120 lang. Bait-bait pa ng doktor. Parang at ease ka pag kinausap mo siya,
Ang sarap niyang kausap. Yung bang doktor, ang papangit ng ugali. Parang ang taray pa ng iba. Magagalitan ka pa. Ang kapatid, ito yan. There is a need. Kahapon galing kami nila CJ sa Providence, iba Memorial. Ay, pambira, 2010. Konti lang yun eh. 2010. Pangit naman ang lugar na to, tapos parang liblib na Ay, pambira ngayon, pumunta ka. Kalawak na. Halos puno na, nagkakaubusan ng mga lupa. Nagkakaubusan. Grabe. Need siya. Mga kapatid, ito yan. Sa panahong ito, hindi nagbabago ang pangangailangan ng tao. Listen, they need God. Amen? Kailangan ng tao ang Diyos. At sino ang gagamitin ng Panginoon, mga kapatid? Ikaw at ako. Huling-huli. Bakit kailangan nating humayo? Mark 8:36. Basahin natin ito. Sabay-sabay. Ready, go. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano ba ang magiging pakinabang ng tao? Makakamtan niya lahat ng kayamanan sa mundo kung hindi niya alam kung saan pupunta ang kanyang kaluluwa. Isipin mo, nagpakasasa ka sa mundong ito, tapos bandang dulo ng buhay mo, ililibing ka lang sa ilalim ng lupa. Oh, ano nangyari sa kayamanang iniipon mo napakalaki? Lahat ba yan mayayakap mo? Kaya nga sabi ni Solomon, all is vanity and vexation of the spirit. Lahat nakakanta niya na eh. Kalayawan, kayamanan, kasikatan, nakanta ni Solomon. Huwag natin gagayahin yung mali niyang ginawa. Kasi pambira, meron siyang kabit na 700 at meron siyang mga asawang 300. Huwag natin gayahin yun. 1,000 yun. Eh, paano mo pupuntahan yun? Ganun siya mga kapatid, kagrabe. Makinig, pero ang sabi natin Solomon, vanity o vanity. Walang kabuluhan lahat. Alam mo nangyari? Iba napakatanyag ni Haring Solomon, lahat yun nawala. Maaawa ka sa buhay ni Haring Solomon sa dulo. Kung paano yung kanyang kahariang kaganda dati, biglang bumagsak, bandang dulo, sinabi niya, Panginoon, lahat walang saysay. Sumikat siya, yumaman siya, nag-isang tanyag. Napakayaman niya. Eh, puntahan ka ng mga reyna at hari para humingi sa'yo ng payo. Ganun katalino si Haring Solomon. Pero sinabi niya lahat, walang kabuluhan. Sumakamtan mo man ang lahat ng yaman sa mundo. Kung wala ka namang malalim na relasyon kay sa Diyos, makakamtan mo man lahat ng pera sa mundo at kayamanan. Kung wala ka namang pagkakilalang totoo sa Diyos, sayang ang buhay mo. Isipin mo, matusta ka dyan, malunod ka sa hirap, sa impyerno, sa lawa ng apoy. Mga kapatid, huling-huli nasa ata to. Bakit sana, Pastor? Huling-huli na ata to. Yan, pang-pito. There is a reckoning day. Diba sa lahat ng takbuhan may finish line? Hello? May katapusan lahat. Buhay natin lahat tatapos. Tatawagin tayo ng Panginoon. Norman, Manuel, Daniel, Russell, Tess, Ewen, Joy, Johan, CJ, Iya, Baby Ruth, Allen, Daniel, anong ginawa niyo sa akin? Wayne, anong ginawa niyo nung nabubuhay ka? Ilang kaluluwa ang nadala mo kay Kristo? Diba? Ilang mga mahal mo sa buhay na bahagi na mo ng salita ng Diyos? Alam mo, pagdating natin doon, mga kapatid, salamat. Salamat. Siguro sabihin sa'yo ng kapatid mo, Sister Tess, okay, ang pisa mo, Tess, thank you. Nabigyan mo ko ng trucks.
salamat. Naikwento mo sa akin patungkol si Jesus. Kaya kung hindi mo siguro nakwento sa akin, nasan ako? Siguro sasabihin ng kaklase mo, Niel, thank you, Niel. Naibahagi mo sa akin ang gospel. Salamat. Nandito ako ngayon kasama mo sa langit. Paano kung hindi natin nabahagi? Ang daming pagkakataon. 4 na taon tayo sa school, ay grade 12 pala. 6 na taon tayo sa school yan. Simula grade 6, grade 7, hanggang grade 12. Katabi pa kita sa upuan. Hindi mo man lang sa akin ikwento si Jesus. Nakakalungkot yun. Nakakalungkot yun. Ito ako naghihirap. Walang na lang sabihin niya, kasalanan mo. Hello. Isipin niyo yung habitin ng mga kapatid, kasalanan mo. Maraming pagkakataon, nasasalubong kita. Best friend mo ako sa klase. Di ba? Kasama mo ako, officer. O suki mo ako sa paglalabada. O di ba? Alik ka, tabi mo ako sa upuan. Hindi mo na sa akin pinahagi si Kristo. Ako mga kapatid, nakakalungkot yun. Nakakalungkot yun. Nabasa na natin ito. Basa na natin ito. Okay. 2 Corinthians 5:10 to 11. Let me read this one for you. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Sabi diyan, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukom ng Diyos. Anong ginawa mo para sa akin? Nasabihin ng Panginoon. Ayan, napakalina mo. For we must appeal, lahat tayo haharap sa Diyos sa kanyang paghuhukom. Alam niyo, kung may paghuhukom yung mga taong hindi sumampalataya, meron tayong paghuhukom tayo mga Kristyano. Pero magkaiba yun. Yung mga hindi mananampalataya, hukom, lawan ang apoy sila. Tayo naman hukom, pagbibigay ng gantimpala. Judgment seat of Christ. CJ, anong ginawa mo para sa akin? Sabihin sa'yo ng Panginoon, o ito, reward mo. Ikaw, Johan, ang ginawa mo para sa akin, o ito, reward mo. O Joy, Russell Joy, anong ginawa mo para sa akin nung nabubuhay ka, Joy? Russell Joy. Russell ba Razel? Kaya pala hindi ko tinitingnan. Russell kasi. Razel. O sabihin sa'yo ng Panginoon, Razel Joy, anong ginawa mo para sa akin? O Panginoon, ito po, o ito para sa iyo. Award yun eh. O diba? O Russell, ikaw, anong ginawa para sa akin? O ito para sa iyo. Makinig, listen. Depende sa ginawa mo para kay Kristo ang ating gantimpala. Maraming putong na crowns yung mga corona yun. 7 yun. 7 o 8. Mga corona yun. Ibibigay sa atin ng Panginoon. Depende sa yung mga ginawa para sa Kanya. How I pray, kahit isa meron ako. O kahit 2 o ilan man. Lord, how I pray. Kasi yung wala kang reward, mananampalataya ka, nandiyan ka lang, tinitingnan mo din. Masarap bang tumanggap ng medal? Yan ang pakiramdam. Diba graduation, tan-tan, di ba, well? Tan-tan-tan-tan-tan. Manuel Fernando Sabado. Ay, wala po yung grades. Sorry. Oh, di ba? With high honor, di ba? Rebecca Riboldera. Sa totoo lang, tinawag si Becca. Ang laki ng tenga ko eh. Kasi siya yung huling tinawag, siya yung pinakamataas. Eh siyempre, bilang pastor niya, proud ako doon, di ba? Proud ako doon. Ang saya-saya ako eh. Hindi man akong biological tatay niya, pero ang saya-saya ako. Di ba? Ang sarap kayo makatanggap ng reward. Tama, mali? Tama.
Kasi nagsikap ka eh. Makinig mga kapatid, lahat tayo haharap sa Diyos. At tatanggap ng korona, depende sa ginawa mo para kay Kristo. Sino sa atin ang gustong tumanggap ng gantimpala? Diba lahat tayo? Kaya mga kapatid, magsikap tayo. Sabi niya, no? Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made, sabi niya, manifest your consciences. Makonsensya tayo, mga kapatid. Ano tayong tungkulid? Alalahanin po natin ito. Uy, dami pastora, makinig. Huling-huli ata to. It is scary. Ang lapat pa lang, hanggang 4 lang. No? O yun na nga muna, hanggang doon na lang muna tayo. Hindi, dapat na 4 lang. Pabalik tayo. Google. Mga kapatid, no, ituloy natin ito at inapat ko lang haba pala. So mga kapatid, doon lang muna tayo sa 4. Balikan natin ha. Doon muna tayo sa 4. I-ano natin ko next meeting. Okay, number 4, sabi doon. Sa 4 muna tayo. 10:54. Number 4, sabi dyan. Bakit natin kailangang humayo? It is our responsibility. Ikaw at ako ay may responsibilidad. Tungkulin. Responsable ka sa mga kaluluwa. Pangatlo, mga kapatid, ano sabi dyan? Pangalawa, sabi dyan, tayo ay may pagkakautang. Pangatlo, bakit kailangan nating humayo? Sabi dyan, mga kapatid, is our, iba kasi ang duty at responsibility mo. Pag sinabi mo, sundalo ka, duty mo. Ikaw ay sundalo, tama, tinakda kang sundalo. Anong responsibility ng sundalo? Marami yun, gampanin, responsibilities. Duty, sundalo ka. Ano nga yung mga kaakibat na responsibilidad ng isang sundalo? Napakarami yan. Okay, pang-4, mga kapatid, unang tigit sa lahat. Mga kapatid, ang paghayo ay utos ng Diyos. Mga kapatid, this week, listen, akinig po, this week, ibahagi natin ang salita ng Diyos sa maraming tao. Mga kapatid, ito po yan, bago tayo magtapos, makinig ha, meron tayong pagkukulang sa larangan ito bilang isang simbahan. Alam ko yung iba sa inyo humahayop, pero yung iba hindi ata. Listen mga kapatid, di ba ang sarap tingnan, isang simbahan, isang sasakyan, hahayop. Sarap tingnan. Nakakaingit yung gano'n. Yan yung aking panalangin. Nai-avail nyo ang inyong oras, kumayo tayo kahit once a week. Magkakasama tayo. Avail nyo po ang inyong oras. At gawin natin ang ating responsibilidad kung nasaan kayo ibahagi ang salita ng Diyos sa mga taong wala pa kay Kristo. Nakuha po. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray. Aming Ama, Diyos naming banal, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Lord, kausapin niyo po ang inyong mga anak sa umagang ito. Nakita namin, O Diyos, ang aming mga sarili. Nakita namin, Diyos, ang aming mukha, ang kondisyon namin sa inyong harapan. At kami paalalahanan mo rin, O Diyos, na meron kami napakalaking gampanin ng Ebanghelyo, ibahagi po namin sa maraming tao. At bilang mga anak mo, may mga iniwang ka sa aming mga utos, responsibilities na dapat namin gawin. Sundin, higit sa lahat, ang pag-akay ng kaluluwa sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami bilang isang simbahan.
Gawin po namin ang aming mga gampanin, O Diyos, ang aming mga responsibilidad, ang aming mga duties, lalo pa sa pagdadala ng Ebanghelyo mo sa maraming taong wala pa sa isang mga problemado, sa mga lugmok, sa mga taong tila bagang walang pag-asa, sa mga taong nagdurusa, sa mga taong bigat na bigat sa problema. Panginoon, tulungan mo kami na dalhin ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa kanila. Tulungan mo kami, O Diyos. Habang nakayukot na kapigit, habang nakayukot na kapigit ang bawat isa. Mga kapatid, listen. Makinig po ang lahat. Makinig po. Lahat po tayo ay may tungkulin na dapat nating gampanin o gampanin. Lalo pa ang paghaya. Sa umagang ito, kung ikaw ay kinakausap ng ating pa, I'll give you time. Tayong lumapit dito sa unahan o dyan sa iyong kinakatayo, kinaupuan, kausapin mo ang Diyos. At kung nakita mo may pagkukulang ka, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Pagkakataon nito na ayusin natin sa bagong taon ang ating mga kamalian, ang ating mga pagkukulang, ang ating mga pagkakautang sa mga taong wala pa kay Kristo. Huwag natin ipagkait ang Ebanghelyo sa kanila. Sige po, as the Lord talks to your heart, mga kapatid, manalangin tayo isa-isa at lumapit po tayo sa ating Panginoon.